Pepsters, and welcome to Pep Talk. And we are here at the Executive Lounge, 17th floor of the GMA Network Center para sa isang Pep Talk interview with Preview Magazine's May 2015 cover girl. Ladies and gentlemen, please all welcome Miss Janine Gutierrez. Hi guys! Hello po. Oo nga, let's talk about that Preview Magazine cover shoot. Kumusta naman ang experience? Super saya kasi shoot namin siya sa San Vicente, Palawan. Mahilig talaga ako sa beaches, so sobrang bonus para sa akin na sa beach kami nakapag-shoot. Tapos, first time ko sa San Vicente, tapos sobrang ganda pala doon. As in, wala pang laman, wala pang airport. So, nakakatuwa na masasabi ko na nakapunta ako sa isang lugar nung hindi pa siya masyadong commercialized. Hindi kasama si Bay nung hindi kasama si Elmo nung Hindi. shoot. So, siyempre may trabaho din siya. So, lately napapansin namin you've been a favorite of fashion shoots, mga fashion magazines. Do you enjoy it? Kumustang ano ba? Okay na okay sa'yo? Sobrang na-enjoy ko siya kasi nakakatrabaho ko yung mga kaibigan ko, tapos na-enjoy ko yung process ng bihis-bihis, tapos picture-picture, parang I guess it's something that every girl would enjoy. Oo, kasi parang nakakatuwa yung mga transformation, yung mga peg, tsaka yung mga location. So, you have a say ba pagdating doon sa mga shoot or pinapabayaan mo na lang sila? Usually, pinapabayaan ko lang sila kasi malaking tiwala ko dun sa team. Tapos, syempre bilang subject, you're just there to do your part. Tapos, sa kanila yung vision, tapos try mo lang na magawa mo yung pinapagawa nila sa'yo. So, I really can't take any credit sa mga shoot na nilalabas namin kasi sila talaga yung nag-conceptualize, tsaka yung gumawa ng mga maliliit na bagay. Kaya, nakita rin namin doon sa ibang mga headshots mo, kamukha mo si yung 60s na fashion icon si Twiggy. Talaga? Nakita mo ba? You know Twiggy ba? Opo, yeah, I know diba? her. Kamukha mo siya. I know her, close kami. Close kayo. Tight kayo. No? Hindi, pero anong reaction mo sa mga ganun na pag sinasabi, ay, oh my God, fashion icon Twiggy. Anong reaction mo pag ganun, nasasabihan ka ng ganun? Nakakatuwa kasi wala lang. Hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na yung pag sinasabing may kamukha ka, parang nakakagulat. Sa palagay mo, parang itong field na to, yung pagiging model, model, sa pinigin mo, this is a field na pwede kang mag-excel? I actually see it as a bonus lang sa trabaho ko. Kasi isa siya sa mga sobrang na-enjoy ko talaga tuwing nalalaman ko na may shoot ako, talagang excited ako para doon. So, I really see it as one of my favorite things to do dito sa trabaho ko. Tsaka, yun, masaya lang. Hindi ko naman siya nakikita bilang isang talagang yung tipong career or feeling ko it goes hand in hand kapag artista. Pero binabalitaan kami, may endorser ka raw yata ng isang parang direct selling company na the future. May ano na ba? Uy, pwede na bang i-reveal yun? O hindi Actually, matagal na ako with them. 2 years na. Wow. Yun. So, yun. Masaya din talaga na bilang artista na pagkakatiwalaan ka with endorsement. Pero alam mo, maraming di nakakaalam na ibang fans. Ewan ko, kung gaano kayo ka-hardcore with Janine. Pero back when you were a baby, meron kang diaper ad, di ba? Yung mga baby, nung ano ka pa lang nun. Diaper ad ba yun? Or Gatas. Gatas, oo. Ikaw yung ang bata mo pa lang parang kumikita na sila ng mami at daddy. Gumagapang-gapang. Oo, gumagapang-gapang. Wag na natin tanong yung produkto. Pero yun nga, trivia lang to para sa mga fans si Janine. So, napaghahalata po yung edad niyo. Hindi, naikwento lang sa akin. Naibalita lang naibalita nila. lang, naikwento lang. So anyway, yung mga magazine cover shoots mo, yung mga magazine shoots mo, preview, mga fashion. Pero nakikita ba natin na ka rin sa mga sexy men's magazine like FHM? Sa ngayon, hindi ko po nakikita yung sarili ko na magpo-post para sa sexy magazine. Kasi, ewan ko, parang hindi ko pa kaya. Pero, ayun. Hindi ba dahil kay Bay? Bay? Saan ang galing? Hindi ba dahil kay Elmo?
Hindi naman. Siyempre, sarili kong decision. Tsaka maswerte lang ako kasi lahat naman ng ginagawa ko, sinusuportahan niya. Hindi naman sa pangontra sa mga Janelle mo na fans diyan. Kaya lang sa mga susunod na projects kasi nabalitaan ko rin na late this year may project sa iyo ang GMA. Pero ayaw pa nilang i-reveal sa akin eh. So anyway, Sa akin. oo. Okay lang ba sa iyo? Okay lang ba rin sa kanya na i-pair up ka sa ibang leading man? Okay lang sa kanya. Nung patapos na yung More Than Words, naglolokohan kami tungkol sa susunod na project kasi hindi nga namin alam kung kami pa rin yung magkasama Oo. or kung ipapares kami sa iba. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam. Pero kahit ano namang project niya at kahit ano namang project ko, pakiramdam ko, susuportahan pa rin naman namin yung isa't isa. Speaking of More Than Words, pumatok ka dun sa sa character mo rin na Ikay, na hindi nila akalain na parang kaya pala ni Janine yung gano'n. Namimiss mo ba siya? Yung character mo ngayon? Actually, si Elmo yata yung nakakamiss sa kanya. Pero namimiss ko din si Ikay kasi ibang-iba siya dun sa mga nagagawa ko ngayon tsaka mga naggawa ko bago yung More Than Words. So, sobrang na-enjoy ko din talaga yun. Tsaka, ang namimiss ko talaga si Nanay Presi. Oo. Yun, speaking of Nanay Presi, yung experience working with an actress such as si Miss Jane. Miss Jacqueline Jose. Opo. How is it? Grabe. Marami siyang naituro sa'yo. Marami. Super, opo. Hindi lang tungkol sa pag-aarte, pero pati sa kung ano-ano sa buhay. Kasi kinukwentuhan ko siya tungkol sa mga ginagawa ko. Like, nakwento ko sa kanya na nagtitingin ako ng condo nung More Than Words. Tapos, sinabi niya sa akin lahat ng dapat kong gawin, lahat ng dapat kong tignan. So, very supportive talaga si Tita Jane. Tsaka, super-duper humbled ako kasi may time na nag-guest din kami ni Mo sa Arnold Clavio. Tapos, nag-phone and call siya. Tapos, lahat ng sinabi niya, napaka-sweet, napaka-thoughtful. So, talagang hindi ko makakalimutan yung experience. Sana makatrabaho ko ulit siya. Nabanggit mo yung paghahanap ng kondo. Nabalitaan namin, magsasolo ka na raw. Solo. Totoo ba yun na you will live by yourself na lang sa condo? O? Meron akong nahanap pero inaayos pa siya. So, hindi Pero- pa naman ako makakalipat. Pero yun nga, balak mo talaga na you live on your own na? Opo, I really want to learn how to cook. Mga ganun. Learn how to cook? Kasi pakiramdam ko kapag nasa bahay lang ako, palagi lang akong kampante na may pagkain na dun pagbaba ko. Syempre, gusto ko din magkaroon ng sarili kong lugar na maalagaan ko. Tsaka, siguro iba din yung experience of being independent. Kahit hindi ako makatulong mag-isa. So, tignan na lang natin kung Oo, ano kasi di ba, nakikita ko sa Instagram mo yung mga kapatid mo, yung mga pictures yun na sobrang sweet. How do you, nga pala, lalo na ngayon, ilan ba kayo? Nagsa-showbiz na rin yata yung isa, di ba? Wala, ako lang. Ay, ikaw pa lang. Paano mong naano yung time with them? Ngayon, madalas ko silang nakakasama kasi lumuwag yung schedule ko pagkatapos ng More Than Words. So, nakabawi naman ako sa bonding. So, kasi di ba si Lola Pilita, Asia's Queen of Songs, si Lola Nora, si Lola Ategay. Si Lola Nora, kailan lang nabigyan siya ng na Lifetime Achievement Award ng mga ASEAN filmmakers. Ikaw ba, sa tingin mo, meron ka rin ganong may iwang legacy or magagawang marka sa showbiz? You see yourself? Hindi ko alam. Siyempre, hindi ko naman... Actually, di ko kasi naiisip yun eh. Tuwing interview ko lang naiisip kasi palagi akong natatanong. Pero, hindi ko naman hinahangad na malampasan yung mga achievements nila kasi talagang grabe na yung mga nagawa nila at na-contribute nila sa industriya. So, right now... May pressure ba? Minsan. Pero hindi ko kasi nararamdaman yung pressure galing sa kanila mismo. Kaya parang wala din. Kasi mas nararamdaman ko yung suporta nila. Wow. Lately ba, nagkakaroon ba kayo nagkakausap kayo ng dalawang lola? Si Mamita palagi ko po talaga siyang kausap, tsaka kasama. Si Mama Guy, medyo matagal nang hindi.
Nandito naman tayo sa sa party ng pep talk na yung pep talk challenge nga since napanood natin sa More Than Words kung gaano ka kahusay sa role mo as Ikay na isang offbeat role na hindi natin nakalain na ganun ka pala kakakwela at ka-weird. Salamat po. Ang pep talk challenge natin, ang tawag natin is ruleta ng kaartehan. So, nandito tayo ngayon sa portion ng ating pep talk, ang pep talk challenge, kung saan bibigyan natin ng challenge si Janine na bumunot ng mga pangalan dito ng mga random na artista at iaarte niya kung ano yung matuturo dito sa ating ruleta ng kaartehan. So, bubunot ka rito kung sinong artista yung mabunot mo, tapos kung ano yung trademark moves nila or trademark na arte nila, iyaano mo dito. Sige. So, bunot ka muna. Parang natatakot ako. Hindi, Ikay nga eh. Sino yan? Sino yan? Hindi ako marunong. Si Elmo. Dali lang! Oh, so i-spin mo ngayon tong ruleta na to. Ano yung trademark na arte niya at spin mo siya. Pindutin mo lang to. The green button. And di siya nagwo-work. Ganun mo na lang. Hindi pala. Teka, mapalpak lang. Ayan, okay. Massage. Ito nga pala ruleta natin is romantic idea. Kung paano mo sasabihin using Elmo as your character, yung romantic idea nyo na massage. Paano to? May trademark ba si Mo? Ewan ko, boyfriend mo yun eh. Hindi ko Paano siya magsalita? alam. Arte? Hindi natin papakita sa kanya. Tayo lang ba makakita Okay. dito? Hindi, parang wala kasi siyang trademark na arte. Pero, palagi siyang may ginagawa kapag nag-iisip siya. Or parang, pag malalim yung iniisip niya. Or confused siya. Kahit di niya sabihin, alam ko na kasi nakaganito siya. Tapos gumaganito. Yan. Ikaw ba yayayain ko? Hindi, si Elmo. O, sige, kunyari ako si Elmo. Kunyari ako Pero ako boyfriend si mo. Elmo. Ha? Pero ako din siya. Oo. Paano yun? O, ako si Janine. Dali, kunyari ako si Janine, So, babe, where do you wanna go? Ganun ba ako? Hindi, ewan ko. Ako na yata ang pinakamaingay na pep talk guest. Oh, you wanna get a massage ba? Sure. Nakuha niya ba? Nakuha niya? Si Elmo? Sa mga nakakakilala kay Elmo rito? Wala Oo daw. Walang walang approval eh. So anyway, moving on for our next. Huwag ka mag-alala. 3 lang naman eh. Sige. Oo. Ayan. Nora Honor. Okay. Ito na yata ang pinaka-nagayang artista sa So, spin mo ulit. Romantic idea. Ba't parang di na Yun yung sa akin. Massage ulit. Ande, sapa. Yan. Okay. As your lola, Janine Gutierrez as Nora Honor. Ikaw si Janine ulit. Pwede. Oh, dali. Sige. Ay, ganun ulit. So where do you wanna go ba? Manonood tayo ng sine. Kuha mo. Yun na yun. Yun na yun. Basta may ganun, Nora Honor eh. Oo. Okay. Hindi na ako pwede mag-nun. Sige, okay. Last na to. Kailangan matindi to. Sana yung lola mo si Pilita ulit. Yung lola mo Kapag ulit. nandito. Sino yan?
Si Nanay Presi. Oh, ayan. Okay. So, let's spin. Ako na, ah. Ayan. Okay. For a romantic idea. Ako, di ikaw? Ganun ulit? Oo. Sige. Where do you wanna go, Babe? Teka, di ba si Tita Jane, Jacqueline Jose acting? Oh, Di ba, paano yun? subdued na acting, di ba? Underacting. Underacting. Nagagalit ako. Ano yung gagawin natin? Go out. Okay, Gusto mo bang lumabas? lalabas tayo. Love you much, Nak. Love you Nakatakot. Nakatakot yung tingin eh. Parang ano eh. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Janine Gutierrez, Ako talaga yung pumalak. acting best. Okay. Janine, ano nga pala? So, Janine, paki-promote naman ang iyong preview 20, May 2015 issue, no? Cover Girl. Okay. Yes. Yes, sa lahat po ng nanonood, I hope you can grab a copy of the May issue of Preview Magazine. And thank you so much to Summit and to Preview and to Pep for giving me the time. Sobrang na-enjoy ko to. And you can, your fans can follow you. Yes, you can follow me on Twitter and Instagram, parehong at Janine Gutierrez. At thank you din sa lahat ng nagtitweet at sumusuporta. So I hope to see you guys soon. There you have it, Janine Gutierrez. Thank you po.